Magandang araw mga kababayan. Tuloy kayo sa Litochika. Ang salitang may dating. Ang inyong tambayan at katsismisan sa mainit na issue. Issue! Ako po si Drix. At ako naman si Richie, ang mga bida nyo sa episode na ito. At syempre tayo may isang kasamang espesyal na guest, si Ashley! Hello mga pipulos! At itong si Ashley na ito, siya po yung galing sa Ateneo de Manila University. Ateneo! Kung saan, ito siya ang political analyst. Kaya sa session natin ngayon, ang pangalan ng episode ay ang kandidato Dynasty ba ang Senado, kung saan tatalakayin natin ay isang mahalagang ngunit na issue topic ngayong araw na ito, ang political dynasty sa Philippines. Bagay na bagay talaga itong paksa na to sa ating episode. Kasi nga, syempre, nagsimula na ang campaign ng mga halalan sa Kongreso, Senado, at iba-iba pang pamahalaan sa buong Pilipinas. Pag-uusapan natin ang kasaysayan, epekto at posibleng solusyon na ito. So ikaw, anong opinion mo tungkol sa political dynasty? opinion ko, ang pananaw. Para sa akin, gusto ko siya ipagbawal ko. I mean, kung hindi kaya, ilagyan ng isang malakas at matinding regulasyon. Oo, may limitado, no? At sumali sa atin sa pamagitan ng mga komento. Pag-unlad ng inyong mga opinion sa podcast na ito. At bago natin isimulan itong episode na ito, isang malaking shoutout sa aming production team. Nagawa lang namin tong episode na to dahil sa aming team. So shoutout po kala Woo! Kay Vigan at kay Irene. Kung wala sila, wala rin itong episode na ito. Kaya maraming salamat sa mga individual ay kung saan nagbigay ng tulong at ambag para ma-achieve itong episode. Kaya mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa aming mga plataforma para ma-notify sa susunod naming mga episodes. At ngayon, tumalakay na tayo sa political dynasty, sa ating unang. Ano nga ba ang ibig sabihin ng political dynasty? Ano ba ang kahulugan? Ikaw, ano yung sarili mong kahulugan? Para sa akin, ang aking kaalaman tungkol sa political dynasty is parang may connection or mga relasyon ng mga politika sa isa't isa. So parang doon na ipapasa yung mga serbisyo nila sa Pilipinas. So kumbaga, parang kagaya din sa dating parang pamamahala. No? Lalo na sa China, di ba? Kung narinig yung dinastiya, naisip nyo agad na inchi. Kasi kung tutusin, doon parang simula Okay. Gano'n. May mga emperor, may mga gano'n, mga prinsipe, prinsesa. Kung saan ang kapangyarihan ay dumadaloy sa dugo, hindi sa serbisyo. Parang pinapasa-pasa lang gano'n. Pero para malaman natin ang totoong kahulugan, tanungin kaya natin ng isang eksperto sa di ba, si Ashley. Well, para sa kaalaman ng lahat, tama naman kayo. Tama naman yung mga punto. Hindi naman nalalayo sa akin. So, ano nga ba ang political dynasty? Simple lang naman ang political dynasty. Well, sabi nga niya ni Richie. Sabi nga ni Richie. Sabi nga ni Richie, tama nga, ang political dynasty, sistema ito na ipapasa ang kapangyarihan ng politika sa angkan, mula sa isang miyembro ng pamilya patungo sa isa. So, kumbaga blood-related talaga siya. Hindi walang kasamang-samang serbisyo o kasanayan. At saka, importante itong issue natin sa Pilipinas kasi naapektuhan na itong demokrasya, ang representasyon at ang pamamahala sa ating bansa. Madami nang issue ganito. Alam niyo na madami na sikat na pangalan na nasasangkot sa mga issue na pinasa-paso lang yung kapangyarihan, hindi naman talaga magaling yan, hindi naman talaga tapat yung pamamahala. Kaya may lalabas siyang katanungan din, no? Kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama sa pag-unlad ng ating
bansa, no? Para sa akin, ang political dynasty, maaari talaga siyang magdulot ng parang benepisyo, no? Kasi kung titingnan mo, nagagaling to sa pamilya at dahil doon may automatikong karanasan, no? Well, tama na. Kung tapat din naman yung namamahala ng mundo, bakit hindi? Pwede naman. Makabubuti naman. Kung tapat talaga at may responsibility yung namamahala. Ikaw? Parang, maganda rin naman kasi kung may pamilyang nagtatrabaho under na political, edi parang may experience, may kaalaman na, may pinag-aralan na. Maganda rin. Pero ngunit may mga masasamang di ba? May kasamaan din kasama na ito. May siyempre mga negatibo. Ayun pa. Which, napadala ito sa pangalawang katanungan natin. Kung saan, nakakatulong ba ito o nagiging sabagal sa tunay na pagre-representasyon ng mamamayan? Ikaw? Para sa akin, parang may mga nagiging sabagal lang din, di ba? Kasi minsan, may mga proyekto sila ng mga pamilya na mas inuuna nila kaysa sa mga kailangan ng mga mamamayan. May mga proyekto na hindi naman talaga nakakatulong sa mamamayan. Minsan pa may mga proyekto na ito ay pang-sariling lang talaga nila. Negosyo na, no? Parang ginagawang negosyo nga ang politika. Kaya nakakalungkot kasi imbis na nandun lang sa bansa, gano'n yun. Yan yung parang pinaka-negatibo parang epekto o parang resulta ng political dynasty. Inuuna ang sarili, hindi ang mamamayan, no? At saka, isa pa sa mga negatibong nito is yung dahil na naipapasa-pasa na lang yung kapangyarihan sa angkan ng pamilya. Nawawalan ng ng pagkakataon, yung nalilimitahan yung oportunidad para sa ibang mamamayan na may posibilidad na tumakbo din sa pamamahala. So, kumbaga, magbigay ng ibang opinion nila, magbigay ng ibang pananaw. Kasi yung mga mamamayan, sila yung may naranasan, sila yung may idea kung ano yung mas magandang ipaunlad sa kaso hindi ka rin alam ng mga political kasi hindi naman nila naranasan. At napadpad tayo sa ikalawang katanungan or ikatlo kung sinama mo yung pangunahing katanungan natin. No? Ang tanong na ito ay nakakatulong ba ito o nagiging sabagal? Ay, sagabal! Sagabal sa tunay na representasyon ng mamamayan. Ikaw, ano yung opinion mo? Para sa akin, parang nagiging sagabal nga. Kasi Sagabal. Kasi nga, di ba, pag pamilya, may mga connection, mas inuuna nila yung mga proyekto na interesado sila or may beneficyo sa kanila. Na minsan napapabayaan nila yung mga kailangan ng mga mamamayan. So, kumbaga, limitado to. Limitado yung mga kaalaman nila kung ano ba talaga yung kailangan ituntunan ng mga Kumbaga, sige. At saka kasi, dahil nga paulit-ulit na yung pare-parehong angkan yung tumatakbo sa isang posisyon, nawawala ng espasyo para sa iba't ibang sektor. Na pwedeng iba pang mamamayan na gusto rin tumakbo. Nawawalan sila ng oportunidad dahil natatabunan sila ng mga kanilang pangalan. Ay lalo na isang parang itago natin sa pangalan Mark Villar. Parati, pwede yan. Oo. Wag lang natin siguro paghusgaan. Husgaan. Basta yun yung pagbabanggit. Parating sila sa isang sektor na walang pabago-bago. Kaya dito sa isang committee ni Mark Villar sa pagdating sa infrastruktura, napapadpad parati ang mga bilyar doon. At dahil walang pagbabago, wala namang pagbabago ng pagka-progreso, hindi na unlad ang kanilang solusyon. At saka yun nga, representasyon ng mamamayan. Siyempre, mas maganda kumuha ng kandidato mula sa kanila. Para lang maipahayag yung mga naranasan nila, yung mga gusto nilang ipahayag na mga pananaw, mga ideya, para mapaunlad pa yung kanilang lugar, di ba? Para ayun nga, may kapantay-pantay na representasyon ng mamamayan, no?
At ngayon po, patuloy na rin tayo sa isang pahayag na itago natin sa isang pangalan, Villar, no? Na si Cynthia Villar. No? There's nothing wrong with dynasty who will serve the people. Kasama yung dynasty na niloloko mga tao. Diba? Di ba mas maganda if you have if your family likes to serve the people and you're serving the people well and you're honest and you're hardworking, there's nothing wrong. Better yun ang hindi dynasty pero not serving the people. Diba? Kung saan pinakita niya at pinahayag ang niyang opinion tungkol sa political dynasty. Ang sabi niya, nothing wrong with dynasty who will serve the people. Masama yung dynasty na nangloloko ng mga tao. No? Ikaw, ano yung opinion mo dito, political analyst Ashley? Kung iisipin naman natin, wala namang mali sa sinabi ni Cynthia Villar. Tama nga naman na hindi masama ang political dynasty kung tapat ang namumuno. Totoo. So, Ang nakakasama kung hindi tapat ang paglilingkod at ginagamit ang kapangyarihan sa hindi namang mabubuting gawain. So, sinasabi mo, may magandang layunin talaga. O kakabanggit lang natin sa unang katanungan na may maganda talaga siya kung may naglilingkod sila. Tinutulong talaga, nire-representasyon nila ang kanilang sektor o mamamayan. Ayun nga, kung totoong tapat nga talaga kayong politika, edi wala na kayong kakatakutan, wala na kayong nakitatago, di ba? Pero kung meron, ay wala talaga. Yan, talaga. Wala talagang mabubuting pamamahala sa gobyerno kung ganun lang. Kasi ito din, papasok din ang isang termino, nepotismo. No? Hindi na napupunta sa kalakasan at kagalingan mo sa isang sektor o isang parang trabaho. Sa pangalan na dadating, hindi na sa yung kasama. Tama, dahil na sikat na nga ang pangalan, maraming mga politiko ang nakakampante na at hindi gumagawa ng mga tapat at responsibilidad na pamamahala sa ating bayan. Ayun pa. Nakakampante nga sila dahil nga walang direktang balas ukol dito. Tsaka alam nila, yung mga tao, iboboto sila kahit wala silang ginagawa. Kasi ito nga din, iniidolo nila ang mga politika na yun. Dahil lang nakakalungkot na pagkita sa ating mga Pilipino. Dahil kilala natin ang pangalan, eto na ang iboboto ko, kilala na to, may karanasan na to. Hindi naman lahat ng mga sikat na pangalan na ito. Ay, oo nga. Itamo natin sa pangalang Villar. Okay, thank you. But anyway, alam mo, yung campaign strategy, hindi I think ang importante ito. People will listen to you na totoo sinasabi mo. Wala kaming strategy Hindi kami nag-iisip, andyan ito gagawin. Wala. Dapat from the heart ang pagtulong Na parang iniidolo na lang nila at di nila tinitingnan ang kanyang kasanayan. Mga kredibilidad, mga gano'n. Hindi na lang tinitignan yung mga gano'n. Diretsong apelyedo na lang. Yan ang nakakalungkot sa tumato. Lalo na sa mga kabataan ngayon na walang kaalaman sa Kaya sa walang kaalaman o nagsasaan na wala silang interesado na mag-aral ng mga politics o kahit maghanap ng mga impormasyon tungkol dito. Yan talaga ang problema ng ating Pilipino, at lalo na sa political dynasty. Inaasahan nila sa kapangalan at kasikatan, tamang termino, ng isang kandidato. Hindi na yun kanyang kasanayan. Hindi na sila gumagawa ng pagkasaliksik. Kung ano ba ang mga nagawa, ano ba ang mga proyekto nito, kung credibility nito, kung tapat nito, responsibilidad ba itong namumuno na ito. So ayun nga, nabanggit mo nga yun tungkol sa sa kaso. So ito naman ang sunod nating paksa.
Ang tanong, itago natin. Sa pangalan. Sa pangalan Erwin Tulfo. Una po, wala pa po ako natatanggap na notice sa PINA galing sa Commission on Election. Kaya mahirap po sagutin. Naalaman ko lamang po yun doon sa aking barbero kahapon. Siya po yung nakabasa sa social media. Mahilig ko yan eh. Si Joey Manalang, matagal ko na hindi nabibisita. Diyan po sa Bayview Barbershop, diyan po sa UN Avenue. Siya po nagsabi na may nag-file daw na isang tatang, nag-file ng kaso, disqualification, kami yung magkakapatid. Tama naman daw po yung sinabi ni tatang na, hindi niya naman nabanggit yung pangalan, na sinasite daw po yung Article 2, Section 26 ng Constitution na ang sinasabi daw po ay prohibits political dynasty. Nakalimutan lang daw po ni tatang ilagay, mukhang pinutol niya, sinasabi po kasi doon, may be defined by law. Unfortunately, wala pa po tayong law. Yun yung sinasabi niya. Kilala niyo guys yun, di ba? So, yun nga yung paksa ngayon is yung sinabi niyang wala daw batas tungkol dito na nung nakasuhan siya ng disqualification sa election. Kasuhan pa lang di pa siya kasuhan pa lang. So, ang banggit niya nga ay wala nga batas tungkol sa political dynasty. Kaso, sa sarili kong opinion, oo, tama nga, walang batas, di ba? Ngunit ang etika at moralidad ay nasaan? No? Basta walang batas, kahit ba walang batas, gagawin mo ba? Dahil wala bang batas, wala na silang mga parusa, mga ganun. Sa katunayan, hindi siya batas, pero meron sa ligang batas. Ay, saan? Article 2, Section 26, na naglalayong limitahan ang ganitong sistema upang maiwasan nga ang monopolyo ng kapangyarihan. So, kumbaga, meron talaga batas. May nakatalag sa ligang batas. Sa ligang batas. Wala pang ipapasa. Walang konkreto talaga. Ayun nga, nasabi niya nga na dahil nga wala kang batas at pwede nilang gamitin yung posisyon nila para baguhin yung batas. Ayun nga, ginagamit na nga nila, sinasamantala na nga nila na dahil nga walang ipatupad na batas. Merong posibilidad na pwede nilang gamitin na. So, ang kabuuan na pagkakatinig ko, ang kakulangan ng batas ay hindi nangunguluhan or hindi ibig sabihin gusto. Diba? Simple na yun sa iba't ibang aspeto ng buhay na hindi basta kaya mo, gagawin mo. Di porket walang batas, wala na pwede mo na gawin. At saka, mahalaga ang malinaw na regulasyon para patas yung laban sa eleksyon. Hindi yung sila lang yung nananamantala. Dapat pantay-pantay yung opportunity para sa lahat. So, ayun. Napakinggan natin at nabasa na napaunawa natin ang mga iba't ibang parang perspektibo ng mga ibang politika. So, kabuuan nito, di ba? Pero usapan na natin iba't ibang pananaw, iba't ibang perspektibo, at iba't ibang pahayag ng ibang politika. Kaya ito yung pinakahuling katanungan natin. Dapat nga ba ipagbawal ang political dynasty sa Pilipinas? Okay? Kasi para sa akin, narinig ko na lahat at naunawaan ko. Sa akin, pagbawal talaga. Ngunit may konting parang oportunidad talaga. Sa bagay, kasi nga, sabi nga natin kanina, may maganda rin namang itong mailulubot. Kung tapat nga ay ang politika na tumatakbo. Kagaya itapon natin sa pangalang Vico Soto. Tama. Vico. Pag sinatapat pa. Sabi. Basta yun, may mga halimbawa din naman tayo na mabubuting politika na. Mabubuting naman ang politika. Kahit Soto nga siya, may pinalilingkuran niya ang kanyang syudad, di ba? Tama. Hindi siya paano ba? Hindi siya umaan sa impact ng mga ang kanyang boto na. Hindi naman sa pero
hindi naman din maganda masyado ang pangmundo. Kaya basta may tupad nila ang sarili nilang responsibilidad bilang bilang taga-serbisyo sa bayan. No? Basta sumunod sila sa mga pinangako nila sa mamamayan, ayun na yung mabuti na sila, diba? Hindi na sila umaasa na sa pangalan lamang, hindi na sila umaasa sa mga pamilya nila, umaasa sila dun sa mga abilidad nila, diba? At saka, kung ipagbabawal na, kung magkakaroon na tayo ng batas dito na ipagbawal ng anti-political dynasty, mahalaga na pagkaroon ng tamang implementasyon sa pagpapatupad nito. Siyempre, para maiwasan natin yung mga loopholes. So, ayun. Bawal na may konting parang limitasyon. Siyempre may oportunidad din naman sila na tumakbo, pero yun nga, limitado lang talaga. Para mas sigurado ang kapakanan at halaga at saka yung mga pag-alaga sa ating bayan. Tsaka nga, yun nga, sa mga nabanggit natin kanina, pag ito ay pinagbawal natin, lumalawak yung sektor ng mga pwedeng tumakbo. Oo. Lumalawak din yung mga pwedeng oportunidad, mga idea na pananaw na pwede palang na hindi natin alam na pwede palang makatulong din sa bayan. Sa pag-unlad. So, ayun na ang mga katanungan natin para sa bayan. Pero syempre, may isa pang comment. May isa pang sa dating kanina nating podcast. Syempre, hindi lang naman mga tanong namin sasagot. Pati yung mga sa mga viewers namin, sasagutin na yung mga tanong nyo. So, ito po ang example. Ito pala, pa-shoutout kay Ariel Natalie. Kung saan, nag-comment siya ng isang tanong. Isang supplementaryong tanong sa ating podcast. Kung saan, ay, ano nga ba, or ano ang posibleng solusyon o reforma sa political dynasty ng Senado? Magandang tanong yan. Dahil dyan, may jacket ka. House and lot mula kay Kuya Will. So, balik nga tayo sa tanong. Ano nga ba ang posibleng solusyon o reforma na pwede natin gawin o isagawa dito sa Pilipinas? Nabanggit na nga natin kanina. Nabanggit na natin yung pagsasagawa ng batas. Ang pagsasagawa ng batas sa anti-political dynasty, malaking hakbang para matugunan natin yung mga issue nga natin dito sa Pilipinas na sangayon sa monopolya sa paggamit ng monopolya sa paggamit ng kapangyarihan sa angkan ng pamilya. Totoo. Pero para sa akin naman, syempre hindi batas. Pero mas makakadagdag tulong rin para maiwasan yung political dynasty is yung pagbibigyan edukado sa mga mamamayan. Pagtuturo ng mamamayan. Kasi tayo rin naman ang bumoboto sa mga politikal natin, sa gobyerno natin. Tayo rin ang may nakasalalay sa atin kung sino yung ipapatakbo natin sa gobyerno. So yun nga, turuan natin, bigyan natin ng edukasyon yung mga mamamayan para malaman nila yung dapat natin na iboto. Kasi kung tutuusin mo, isang problema, isang ruta ng problema sa political dynasty, may dagdag din ang pagkaroon ng nepotismo. Kahit kamag-anak mo, may isa kang kaibigan na parang matalik na pwede mo ilagay sa isang pwesto, no? So maganda din talaga ang solusyon, ang pagtuturo o pag-edukasyon sa mamamayan na anong dapat igawin o isagawa para malaman kung ano dapat ang isang matinong kandidato. No? Isa pa sa mga pwedeng maging solusyon dito, para sa akin, ang huli, palakasin natin, siguraduhin natin ang kapangyarihan ay hindi ginagamit sa mga nakasamang gawain. Palakasin natin pagiging tapat ng mga namumulo at ang kanilang responsibilidad at ang kanilang pagiging bansabay. Tawag dito. Accountabilidad. Yun. So kung baka pangkalahatan na yun.
sa hindi lang sa political dynasty. Umaabot na rin sa iba't ibang branch. Dapat i-ano nila yun sa sarili. Implementa. Yun. At ano nga, sa aming pagtatapos sa episode na ito, nais ko lang i-conclusion ng mga nag-usapan namin ngayon. Napag-usapan na namin ang epekto ng dynasty sa ating politika. Sa Senado na. Sa ating demokrasya, sa representasyon. Nagkaroon nga kami dito ng iba't iba naming pahayag opinion. Madaming sasagot namin na nagkakasuma. Dahil sa mga opinion na natin na approve tayo sa gusto natin ipabawal ito. Dahil nga madami na itong pwede maging solusyon, di ba? Sa ikababago na ating ekonomiya. At saka napag-usapan natin, syempre pinakamahalaga dito sa lahat is, at syempre nga pinakamahalaga sa lahat, panghuli kong gusto pang sabihin sa conclusion, na tayong mga botante, dapat edukado rin tayo, di ba? Edukado rin tayo dapat sa kung sino yung mga gusto natin iboto. Dapat may credibility dito, ano ba ang mga nagawa na nito. Kasi at syempre, pinakamahalaga sa lahat na tayong mga susunod na botante, dapat diba, edukado tayo. May estudyante tayo. Dapat kilala natin sino ba dapat talaga mga iboto, ano ba mga credibility nito. Kasi sa huli, tayo naman ang may responsibilidad din naman tayo, di ba? Tayo din yung mga bumaboto ng mga namumuno. At yun nga, gusto ko lang sila. At tayo, ano bang conclusion nyo sa episode? Para sa akin, masama at kailangan natin mo yung solution. Kasi yun nga, tayo na yung mga susunod na botante, yun nga, makasabihan. Yung kasabihan na yung kabataan ay yung pag-asa ng bayan. So yun nga, dapat tayo maging responsible sa aming mga bumaboto. Dahil yung mga ginawa natin, may babalik sa atin. Kasi tayo na nagboto, sila naman ang ginagawa ang gusto nila gawin. Tayo na. Tayo. At dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa political dynasty sa Pilipinas. Sana'y marami kayong natutunan at pag-iinay sa epekto nito sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa susunod na episode naman, pag-uusapan natin ang mainit na issue tungkol sa West Philippines Sea. Mamasag dyan si Harry Roque at si Sara Duterte, no? Kaya guys, abangan niyo yan na. Mainit talaga to. At kung nagustuhan nyo naman itong podcast na ito, huwag nyong kalimutan i-like at subscribe at pindutin ang notification button na nakatabi sa aming channel. No? Tama. At i-share nyo ito pala sa mga kaibigan nyo. Dapat sila rin ay may matutunan at maging edukado tungkol sa ating Senado. O i-message ang iba't ibang social media handles na magagaya ng Twitter o X, Facebook, Instagram at web. Kaya maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat sa aming special guest. At ito po, ako po si Kate Richie. Ako po si Briggs. At ang special guest na si Ashley. At ito po ang Ito Chika. Salitang may dating kung saan ang kaalaman, diskusyon at chismis na para mas maunlad ng ating Pilipinas. Hanggang sa muli, paalam! Bye!